Assalamualaikum! Good morning to everybody! Kamusta kayong lahat? At ako'y hindi na mapaghintay dito sa aking gustong i-expose na naman at aking speculation, Yumi. Meron na namang gumana sa utak mo, di ba? Guys, bakit nga ba bumagsak ang trust ng sambayan ng Pilipino kay PBBM? Unang-una, hindi kasi consistent ang mga sinasabi niya. Kung ano mga sinasabi niya, lumalabas sa bibig niya, kinukontra din ng kanyang bibig. Di ba, mami? Halika dito, mami. Pakita mo yung sexy body. Pakita mo yung sexy body mo. So, ayun, di ba? Bumagsak siya ngayon as negative 10. Anong masabi niyo doon? Di ba? Presidente ka, walang tiwala na sa'yo yung mga sambayan ng Pilipino. Nasa mid-term ka pa lang ng duty mo. Ganyan na ang iniisip sa'yo ng sambayan ng Pilipino. Okay, guys, ito meron akong speculation. Correct me if I'm wrong, pero nasa isip ko lang naman to. Ngayon lang pumasok sa isip ko ngayong umaga na to habang ako nag-walking. Guys, sa totoo lang, ginawang pain sila Mayor Alice Guo. Malinaw na kasi napakatagal na panahon naman talaga na may pogo sa Pilipinas. Aminin na natin yun, di ba? Kaya lang, come to think of it, ito base lang naman sa observation ko sa aking nalilimi-limi kong sitwasyon. Talaga ito. Malinaw to. Anong ginawa nila? Humingi itong, matagal na talaga itong plano to. Humingi itong si PBBM. Kayo na mag-isip kung sino-sino itong mga yung mga involved dito. Humingi ang PBBM sa Interpol ng pabor para hulihin si Mayor Alice Guo. 'Di ba? Kung iisipin ninyo, mas matitindi ang mga kaso dito sa Pilipinas. Pero bakit pinuntirya ang Mayor Alice Guo? Kasi si Mayor Alice Guo is may capable din naman siya talaga na umalis ng bansa at wala siyang kakayahang gumante. Okay? Sa kahit sino man. Diba? Hindi siya gaganti. Hindi gagantihan niyan sila PBBM. Ngayon, humingi siya ng way doon sa Interpol para makuha ito si Alice Guo, kapatid niya, diba? And then ngayon, humingi ng favor daw itong Interpol na kailangan nilang kunin si Tatay Digong because of the request ng ICC. At ang salita naman niya, malinaw naman na sinabi niya sa media na hindi niya mahihindian ang Interpol dahil sa mga pabor na binigay sa atin. Nakita niyo ba guys kung gaano sinensationalize ang pagkuha kay Alice Guo? Nakita niyo ba guys kung gaano kadramatic ang ginawa nila sa magkakapatid? 'Di ba? So meaning ito talagang sinensationalize nila para tumatak sa isip natin na meron tayong kailangang favor. Wow! Sexy! Brum, 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 brum. Siyempre, balik alindog program kami. Ganito yun, guys. Okay? Ano yun? Ano mo mukha mo? Pula-pula ng mukha mo. Oh, siyempre. Ano ba yun? Choho. Mami, nag-ano ako eh. Ito naman eh. Ito, nagbibideo ako eh. Magsalita ka, Ge. Alam mo, ang assessment. Ang dali lang ito muna. So, ang assessment ko na nga doon is pinatatak ni PBBM sa utak ng mga tao na tayo ay merong malaking pabor na kinuha noon yun sabi ko. sa Pogo, ay sa Interpol. Sa Interpol. At iyon yung kaso ng Pogo ni Mayor Alice Guo. Kasi magkakasunod yan, ilang buwan lang. So, ibig sabihin guys, talagang planted ito. Okay? Kumbaga sa mga police, di ba, madaming tinatanim. Ibig sabihin, tinanim sa utak natin na kailangan nating magbayad ng utang na loob sa Interpol kasi binigyan tayo ng pabor. Kaya nga ang Mayor Alice Guo, sabi niya nga, ang
ang naging kasalanan niya lang is nagparenta siya ng building. Pero hindi siya involved doon sa case na yon ng human trafficking. Well, napakadami namang kaso ngayon. Halos patayan pa talaga sa Pilipinas. Bakit yun hindi ginagawa ng solusyon agad ng Pangulo? So, meaning, Interpol, tinatak muna sa isip ng sambayan ng Pilipino, kailangan nating magbayad ng utang na loob. Kailan nga ibabalik si nakipagbati na siya sa mga, ang tawag doon, pinagre-resign niya, pinagtatanggal niya yung mga ungas. Cabinet. Mga kabinete niya, pinagtatanggal niya. Para ang ginawa lang naman niya, pinuloting lang niya, pero may mga kanya-kanya pa rin designation. O, pagkari nito, bakit ang hindi nila planuhan? Yung si Tatay Digong, pauwiin na nila. Sobra ka naman BBM, maawa ka naman sa matanda. Yung ginawa ng Pilipinas na pinatalsik ang magulang mo, baka mauwi sa iyo. Pinatalsik na kayo dito sa Pilipinas, di ba? Hindi na kayo nakauwi dito, hindi kayo tinanggap sa Amerika, saan kayo tumuloy sa Hawaii. O ngayon, anong gagawin nyo na naman? Ginawa mo kay Tatay Digong, siya ang pinatalsik mo. Kaysa ikaw ang patalsikin, ang pinatalsik, si Tatay Digong, para mapagtakpan yung bisyo nyo. O ngayon, ibalik mo dito si Tatay Digong. Iyan naman talaga ang pinakamagandang magagawa mo. Sa totoo lang. Hindi yung naghuhugas kamay ka, kabinete mo, tinanggal mo, pero pati sila Arnel Ignacio, kung sino-sino pinaglalagay mo. Yung mga matitino, tinatanggal mo. Yung ginawa mo kay Tatay Digong, yun ang pinaka number 1 mong kasalanan, ang ibalik mo at huwag masyadong ibaba ang camera at kita malaki kong braso. Itaas mo. Nagsumba kasi, kasi ako walking. Kaya ang masasabi ko lang iba. Nandali yung isda, yung piniprito ko. Nandali. So, yun na guys. So, yun na nga, nagalit tuloy si Madam. Aga-aga yung pirito na nakalimutan na. Pero, yun guys, masarap to pag-usapan personal eh. Ila-live natin to. Saglit lang ha. Pero, ipopost ko muna tong video na to. Pero, yun guys, speculations ko lang naman yun. Ngayon, depende sa inyo yan kung ano masasabi ninyo. Paki-comment down below kung meron bang tama sa sinabi ko o mali, di ba? At, Mami, magla-live tayo! Ang dali lang kasi ito, naka-record to. Recorded to, di ba? So, yun, guys, paki-comment down below kung mali o tama ang aking speculation. Alam nyo naman ang utak ko. Lilitaw at lilitaw yung ilang buwan lang, 'di ba? Pero malinaw na malinaw, 'di ba? Itinanim ni PBBM sa utak natin na meron tayong utang na loob sa Interpol na kailangan nating pagbayaran, at iyon ay si Tatay Digong. Kaya ang ginawa niya, dramatic talaga ang pagkakahuli sa magkapatid na si Sheila at si Alice. Talagang sensationalize na napakadaming mga police, ganyan, para ipalabas na ito ay malaking kaso. So, kailangan natin palitan ng malaking kaso din. So, yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.